Dahil sa sigaw niya ay nagpulasan papalayo ang mga ibong namamahinga. Mas lalong kinabahan ang inspektor. Wala itong ideya kung ano na ang nangyayari sa loob ng kakahuyan. "Nasaan ka na ba, Edward? Bakit ang tagal mo dyan?" Bulong ni Inspektor Sarmiento. Alalang-alala na ito sa kahihintay. Samantala, bumugso ulit ang labanan sa pagitan ni na Edward at ng aswang. Nagpapalitan sila ng mga suntok at sipa na parehong nasasalag at naiiwasan ng bawat isa. Bumato ng suntok si Edward pero sinabayan ito ng isang kalmot ng aswang. Tinamaan siya sa braso at dumugo pero hindi niya ito ininda. Nag-focus lang siya sa laban. Nagpakawala ng isang sipa at tinamaan niya ang kalaban. Napaatras ng ilang dipa ang aswang, ngunit hanggang dito lang ang kaya niyang gawin. Kahit ilang atake pa ang itapon niya, ay di niya pa rin ito mapatumba. Buwisit talaga. Bakit ba sobrang tibay ng isang ito? Ano bang kulang sa atake ko at hindi ko siya mapuruhan? Ay, mukhang nagsasayang lang ako ng oras dito. Bulong pa ni Edward sa sarili. Unti-unti na itong nawawala ng lakas dahil sa pagod. Bumibilis din ang paghinga niya. Natunugan ito ng aswang. Kaya kumilos ito at sinorpresa nitong inatake ng kalmot si Edward habang hindi pa handa. Napahiyaw sa sakit si Edward nang tamaan siya sa sikmura. 4 na guhit ang nagmarka sa kanyang tiyan. Sunod na dumaloy ang dugo sa ilalim na bahagi ng pusod niya. "Talagang masyado ka pang bata kapag nasa gitna ka ng laban. Hindi lang basta kilos at galaw ng kalaban ang dapat mong binabantayan. Kailangan mo rin isipin ang iyong sarili para hindi ka malusutan." Wika ng aswang. "Ito pa! Tikman mo!" Mabilis itong sumugod at mabilis ding nagbitaw ng atake. Hindi tuloy makareact si Edward sa bilis ng pangyayari. At huli na para iwasan pa ito. Pero ilang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Natigilan sa pag-atake ang aswang at napaluhod itong duguan. Sinundan ni Edward kung saan nanggagaling ang putok. Natuwa ito nang makita ang pulis. "Sir Carlos!" Tulalang sambit ng binata. "Edward, ayos ka lang?" Tanong ni Inspektor Sarmiento. "Opo, okay lang po ako." Sagot naman ng binata. "Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Tumakbo ka na rito! Bilisan mo!" Sigaw ni Inspektor Sarmiento. Kumilos naman agad si Edward, na kahit nahihirapan ay tumakbo ito sa bilis na kanyang makakaya. Sumigaw ang aswang. "Hindi niyo ako matatakasan! Rah!" Galit na bumangon ang aswang at hinabol sina Edward. Todo takbo naman ang ginawa ni Edward habang inaalalayan ni Inspektor Sarmiento. Napapalingon pa sila sa likuran dahil parang malapit na silang maabutan ng aswang na iyon. Ilang sandali pa ay nagawa na rin nilang makalabas sa gubat. Huminto sila sa bukana kung saan nakahanda na ang patibong na ginawa nila. "Huwag kang matatakot sa kanya. Dito ka lang sa likod ko. Tandaan mo, hindi kita iiwanan." Saad pa ni Inspektor Sarmiento habang papasok sila sa bilog na patibong. Ngumiti ang aswang sa tinuran ng pulis. Habang dahan-dahan itong lumalapit ay umaatras naman ang dalawa papalabas ng bilog. Sumunod naman na nakangiti ang aswang na walang kamalay-malay sa kanilang binabala. "Hanga rin ako sa tapang ng batang yan! Mantakin mo! Nakuha niya makipagsabayan sa akin! Muntik na rin ako maisahan kung babagal-bagal ako! Buti na lang, talagang mahina pa siya! At kulang pa sa kasanayan sa laban! Hindi pa sapat ang kanyang nalalaman sa pakikipaglaban! Marami pang dapat ayusin!" Wika ng aswang sabay ngising aso na malaki ang kumpiyansa sa sarili.
Napalunok ng laway si Edward dahil nakapasok na sa loob ng patibong ang kalaban. Hinihintay niya lang ang sunod na hakbang ng inspektor bago niya gawin ang parte niya. Amoy gasolina ang guhit ng bilog, ngunit nakapagtatakang hindi ba lang ito naamoy ng aswang. Ano kaya ang ginawa ni Sir Carlos? Bulong ni Edward. Nagsalita ang pulis. Talaga bang mahina ang batang ito o sadyang lampa ka lang? Noong makita nga kita sa kakahuyan, duguan ka na rin eh. Kaunting dikdik na lang, durog ka na. Hindi mo ba naisip na isang binatilyo lang ang nagpataob sa'yo? Pangungutya ni Inspektor Sarmiento sa aswang habang hinuhugot niya sa bulsa ang lighter. Sinasadya niyang insultuhin ito para mapunta ang atensyon sa galit at magkaroon siya ng sapat na oras para gawin ang plano. Naiinis na bumaling ang aswang kay Edward. Hayaan mo't ihuhuli ko na lang siya pagkatapos kitang tapusin. Pero sabihin mo sa akin kung sa paanong paraan kita papatayin. Anong gusto mong gawin ko sa katawan mo? Gusto mo bang ibandera ko pa ito sa departamento nyo at isabit sa taas ng bubungan ng police station? Mamili ka! Seryosong wika ng aswang kay Inspektor Sarmiento. Subalit isang matamis na ngiti lang ang namutawi sa labi ng inspektor. Bahagyang naguluhan naman ang aswang. Anong nangyari? Tumingin ito sa ibaba. Dito niya palang napagtantong na isahan siya. Nakita niya ang hugis bilog na marka ng likido sa lupa. Inamoy niya ito at naamoy ang masangsang na amoy ng gasolina. Buwisit ka! Galit na sumugod ito kay Inspektor Sarmiento. Buwisit ka rin! Sabay hinagis ni Inspektor Sarmiento ang lighter sa pabilog. Napaatras ang aswang nang lumitaw sa harapan niya ang malapader na apoy at dahan-dahan itong pumalibot hanggang sa mabuo ang bilog na guhit ng apoy na siyang nagkulong sa kanya sa loob. Sinubukan itong lumipad pero binaril naman ito ni Inspektor Sarmiento. Bumagsak ang aswang nang bumaon sa kanyang ulo ang tingga. Buwisit kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo ito sa akin! Napapaungol ang aswang nang matadtad ito ng bala. Inubos ni Inspektor Sarmiento ang lahat ng bala sa bungo nito upang hindi na makagawa ng anumang hakbang para makatakas. Nangisay ito sa lupa na parang kinukuryente. Hindi makagapang para tumakas. Nanghihina ito dahil sa mga orasyon doon sa bala. Maririnig ang nakakatakot na ungol mula rito. Magbabayad kayo! Mahinang sambit ng aswang habang nanilisik ang mga matang nakatitig sa kanila. Hindi maintindihan ni Edward pero nakadama ito ng kakaibang lungkot habang pinagmamasdan ang nagdurusang aswang. Pakiramdam niya ay hindi tama ang kanilang ginawa. May kaunting habag na humaplos sa kanyang dibdib. Nang humupa ang apoy ay sininyasan siya ng inspektor na lumapit sa naghihingalong aswang. Sige na Edward, hampasin mo na siya ng buntot ng pagi para matapos na at makauwi na tayo. Ani Inspektor Sarmiento. Pero sir, pasensya na. Parang hindi ko po kaya eh. Hindi kaya ng konsensya kong gawin ito. Tugon ni Edward at ibinaba niya ang buntot pagi. Dinampot naman ito ni Inspektor Sarmiento. Pero babalikan niya tayo kapag hindi mo ito ginawa. Hindi mo siya dapat kaawaan, Edward. Isipin mo ang pamilya mo at ang mga mahal mo sa buhay. Paano mo masisigurong hindi kanya gagantihan kapag binuhay mo siya? Sabay iniabot ni Inspektor Sarmiento ang buntot pagi kay Edward. Napaisip naman ng malalim ang binata at tinitigan niya ang buntot pagi. Tama ang sinasabi ng kasama mo, bata. Tapusin mo na ako habang may pagkakataon ka pa. Kapag hindi mo ito ginawa, magsisisi ka. Babalikan ko kayong lahat. Pati na ang mga mahal mo sa buhay. Papatayin ko sila isa-isa sa harapan mo. Hindi ko makontrol ang sarili ko sa sobra kong galit.
Naghihiganti ako dahil pinatay mo ang nanay ko. Hanggang sa huli ay hindi mawawala ang puot ko sa inyo, kaya tapusin nyo na ako. Malakas na sigaw ng aswang. Nanginig naman sa kaba si Edward. Hindi niya alam kung anong gagawin. Susundin ba niya ang sinasabi ng aswang o mananatili sa kinakatayuan at papanooring makarecover ito uli? Dahil sa kanyang pag-aalinlangan ay inagaw ni Inspektor Sarmiento ang buntot pagi sa kanya at ito na lang ang nag-usang lumapit sa aswang. Hindi nakaimik si Edward. Pasensyahan na lang tayo, aswang. Tulad ng sinabi mo, kailangan talaga namin gawin ito. Huwag ka mag-alala, dito na rin matatapos ang paghihirap mo. Asahan mong hindi ka masasaktan sa gagawin ko. May pamilya rin ako at kailangan ko siyang protektahan laban sa iyo. Litaniya pa ni Inspektor Sarmiento at hinampas ng 3 ulit ang aswang. Napahiyaw sa sakit ang aswang at bahagya itong sumuka ng dugo. Isang hagupit pa ay nawalan kaagad ito ng malay habang nag-uusok ang katawan. Dinukot ni Inspektor Sarmiento ang patalim sa kanyang side pocket at hinawakan ng mahigpit ang ulo ng aswang. Sandali, sir! Pigil naman agad ni Edward. Bakit? Nagtataka naman ang pulis. Kailangan mo ba talagang gawin yan? Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin siya? Wika ni Edward. Pag binuhay mo siya, mamamatay ang pamilya mo. Nangako siya maghihiganti siya hanggang sa huli. Gumising ka nga, bata. Ito ang realidad ng mga aswang. Habang buhay silang nakakulong sa tawag ng laman, hindi na sila magbabago pa sa simpleng pakiusap lang. Hindi nakasagot si Edward. Mukhang mas tama ang hayaan niya na lang ang inspektor na gawin ang trabaho nito. Pumikit na lang si Edward nang magsimulang umusal ng taimtim si Inspektor Sarmiento. Isang orasyon ang binigas nito. Dinig ni Edward ang pagsirit ng dugo. Tila nawalan siya ng lakas dahil dito. Pero mas lalo siyang nanghina nang lumagutok ang buto sa liig ng aswang. Talagang literal itong pinugutan ng ulo. Napatalikod si Edward dahil ayaw niyang makita ang kalunos-lunos na sinapit nito. Tumayo si Inspektor Sarmiento na duguan ang kamay matapos laslasin ang liig ng aswang. Lumapit ito kay Edward. Ano, tara na? Saad ng pulis. Tinangkap ang sulyapan ni Edward ang aswang pero pinigilan siya ni Inspektor Sarmiento. Hayaan mo na, bata, baka masuka ka lang. Wika ng inspektor. Naglakad dito papunta sa sasakyan, kumuha ng tubig. Hindi makalakad si Edward dahil sa pangingini. Halong konsensya at kaba ang nararamdaman niya. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Pero mas sinakluban lang ito ng takot. Parang nilalamon ng takot ang buong pagkatao niya. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ano ka ba, Edward? Halika na! Tawag ni Inspektor Sarmiento habang hinuhugasan ang kamay na balot ng dugo. Opo, sir. Nariyan na. Sinilip ni Edward ang aswang pero nagulat siya nang lamunin ito ng lupa na parang sinipsip ng kumunoy. Dahil dito, nagtatakbo na si Edward papunta sa kotse at isinara ang pintuan dahil sa sobrang takot. Hindi niya inakalang magiging ganito kabrutal ang sasapitin ng aswang. Gayunpaman, pinaalalahanan naman siya ni Inspektor Sarmiento na manatiling kampante at kalimutan na lang ang nangyari sa lugar na iyon. Pasasaan ba't lilipas rin ang lahat? Ang importante ay makauwi na sila ng ligtas nang walang anumang dinadalang problema. Ano ba talagang klaseng nilalang yun, sir? Pakiramdam ko, parang hindi siya ordinaryong manananggal lang eh. Tanong ni Edward. Tama ka, bata. Yan nga rin ang kutob ko. Pero sa tingin ko, magkaibang lahi ang mga magulang niya. Isang manananggal at isang gabunan. Ang kakayahan ng manananggal at gabunan ay nagkahalo at nagbunga ng panibagong kakayahan. Ang tawag doon ng iba ay ebolusyon. Paliwanag ni Inspektor Sarmiento.
Pero lingid sa kanilang kaalaman, may nakatuklas pala sa kanilang ginawang pagpaslang. Isang pares ng mata ang siyang naging saksi sa buong pangyayari. At kinakabahan itong lumipad sa himpapawid, dala ang masaklap na balita. Samantala, alas 5 pa lang ng umaga, ay nakamulat na ang mata ng tropa ng gobyerno na nagbabantay sa maliit na garrison sa isang highway hindi kalayuan sa bayan ng San Antonio. Nag-aalmusal ang 4 na sundalo sa isang checkpoint na nasa gilid lamang ng kalsada, habang ang isa naman ay nasa isang tindahan malapit sa checkpoint kung saan bumibili ito ng sigarilyo. May mga sandbag na nakaharang sa magkabilang gilid ng kalsada kung saan nakapatong ang 2 kahoy. May agwat na 5 metro ang mga harang na sandbag at ang bawat isa nito ay may nakapatong na kawayan. Dahil sa harang, napapahinto muna ang mga sasakyan sa tuwing dumadaan dito para sa routine check-up. Habang nakatayo sa tindahan, ay natanaw bigla ng sundalo ang isang paparating na malaking truck at tila may mga sakay na sako ng palay sa likuran. May 3 tao sa loob ng truck, ngunit nakasuot sila ng mga maruruming damit. Pumito ang sundalo para sinyasan ang mga kasama nito sa garrison na may paparating. Lumabas ang isang sundalo mula sa garrison at pinahinto niya kaagad ang paparating na malaking truck. Huminto naman kaagad ang sasakyan nang mapansing relax lang ang sundalo. Wala itong dalang baril kaya napangiti ng matamis ang driver. Habang lumalapit ang sundalo ay binunot ng driver ang espada nito na nakasukbit lang sa kanyang tagiliran. "Huwag muna, Pepe." Pigil lang kasama niya na nasa gitna nakaupo. Kumalma naman ang driver at ibinalik niya sa kaluban ang matalas nitong espada. Nakalapit ang sundalo sa bintana ng driver. Napansin niyang may takip sa mukha ang mga sakay ng truck, pero hindi pa rin siya nagduda sapagkat madalas na itong ginagawa ng mga kargador sa tuwing dumadaan sila sa checkpoint. "Magandang umaga po, boss," bati ng driver ng truck. Magandang umaga rin sa'yo. Saan po ang tungo niyo, mga sir?" Magalang na tanong ng sundalo sa mga ito. Nagkapalitan tuloy ng tingin ang driver at mga kasamahan nitong nakaupo lang sa tabi niya. Diyan lang po, boss, sa may baryo. Magkakarga lang ng mga palay. Sayang naman kung mabubulok lang sa kaban, di ba?" Ang pangatlong lalaki na ang sumagot sa sundalo. Nasa bandang pinakagilid ito ng bintana nakaupo at tanaw ang 3 sundalo na nag-aalmusal pa rin sa loob ng garrison. Lihim itong may hawak na Uzi. "Ganun po ba? Sige, i-check ko lang ang likod." "Okay lang ba sa inyo, mga sir?" tanong pa ng sundalo. Walang problema yun, boss. Kahit sumakay pa kayo ayos lang sa amin." Biro pa ng naka-Uzi. Hindi ito pinansin ng sundalo at nagpatuloy lamang sa pag-check sa laman ng truck. Habang ito ay nagsusuri, ay panakanakan itong tinutusok ng daliri at sinisilip ang mga sako sa gilid ng truck. Wala itong kamalay-malay sa mga nakatagong kalalakihan sa ilalim ng mga sako ng palay na natatakpan ng malaking trapal. Nagulat ang sundalo nang mamataan niya sa loob ng trapal ang isang paris ng mata na nakatitig din sa kanya. Dito sumenyas ang lalaking nakaupo sa gitna at pinaputukan ni Daga ang tropa na nag-aalmusal sa loob ng garrison. Sumirit ang mga basyo ng bala sa loob ng sasakyan nang paulanan ni Daga ang 3 sundalo. Hindi kaagad nakapalag ang 3 sa bilis ng pangyayari. Nakatayo lang sa tabi ng upuan ang mga baril nila at hindi na nila ito nagawang kalabitin laban sa mga sakay ng truck. Naalarma naman ang sundalong nagche-check sa likuran at nagtatakbo ito papunta sa garrison. Subalit sinalubong lang ito ng matalas na espada ni Pepeng Tambak.
na nakaalampay sa bintana. Tanggal ang ulo ng sundalo na hindi rin nagawang makareact mula sa hindi inaasahang pangyayari. Sumirit ang masaganang dugo sa pintuan bago bumagsak ang katawan ng kawawang sundalo. Nangihinayang pa si Pepeng Tambak habang pinupunasan niya ng tuwalya ang dugong kumapit sa pintuan at sa side mirror ng sasakyan. Binabaan naman ni Daga ang mga baril, bala at ilang mga equipments ng mga sundalong nasawi sa garrison at itinapon ang mga ito sa likuran ng truck. Tanging radio communication lang ang natira sa garrison. Sumakay na rin si Daga sa truck matapos malinisan ni Pepeng Tambak ang sasakyan. "Umalis na tayo rito," wika ni Commander Jaguar sabay tinanggal ang takip sa mukha. Lumitaw ang nalilisik nitong mga mata na diretsyong nakatingin sa kalsada. Umalis ang truck na iniwang nakahandusay ang mga katawan ng mga sundalo. Tanging ang sundalo lang na nasa tindahan ang nakasaksi sa malagim na masaker sa checkpoint. Maswerte itong nakasibilyan kaya hindi siya nadamay sa marahas na pagsalakay ng mga rebelde. Nang makaalis ang truck ay saka pumasok ang sundalo sa garrison upang i-report sa commanding officer ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang mga kasamahan. Samantala, isang matandang lalaking nakasuit ang nagpunta sa university. May kasama itong 4 na bodyguards at galit na pumasok sa silid ng counselor. Naabutan niya si Miss Barreto na nakaupo sa harapan ng desk ng counselor. Pinag-uusapan ng dalawa ang kumakalat na balitang patay na raw si Benjo Cervantes. 3 araw na itong hindi pumapasok at malaki ang kaba nila na baka totoo nga ang balita. Lumapit ang matandang lalaki at ibinagsak ang kamay sa lamesa. Nagulat ang dalawa sa biglaang pagsulpot ng ama ni Benjo. Natigilan sila sa pag-uusap at umaktong normal sa harapan ng isa sa mga stockholder ng paaralan. "Mr. Cervantes, narito po pala kayo. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo?" tanong ng counselor. "Huwag mo akong paikutin, tanda. Alam kong alam mo ang ipinunta ko rito. Bakit wala pa hanggang ngayon ang anak ko? Nasaan na siya? Saan niyo siya itinago?" Galit na tanong ni Mayor Cervantes. Hinubad ng babaeng counselor ang salamin at kinuha ang panyo sa drawer. Pinunasan sandali ang salamin na may grado, pagkatapos ay muli itong isinuot. Tumingin siya sa mga mata ni Mayor Cervantes. "Hindi po ba dapat sa inyo ko itanong iyan, Mr. Cervantes? Anak niyo siya at kailangan alam niyo kung saan siya nagpupunta. Baka po nakakalimutan niyo, pangalawang tahanan niya lamang ang paaralan at kayo ang guardian." Kalmadong wika ng counselor. Napakunot ang noo ng alkalde sa narinig. Base sa pananalita nito, ay tila ba pinaparatangan pa siyang isang pabayang ama. "Huling beses na nakita ang anak ko ay dito mismo sa university. Responsibilidad mo siya at kailangan kang umaksyon para dito. Malaki ang pinupondo namin dito. Baka nakakalimutan mo yan, counselor." Anang mayor. "Hindi ko po nakakalimutan yan, sir. Pero marami din naman ako nababalita ang kabulastugan na ginagawa ng anak nyo. Pinapalagpas ko lamang ang mga iyon sa ngalan ng tulong nyo sa amin. Pero sa sitwasyong ito, hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang school. Masisira po ang imahe nito pag pinalabas mo na mukhang kami pa ang masama. At isa pa, may mga tauhan ka naman na dapat sana pinapakilos mo kesa nagbuburara ka dito. Paumanhin, sir, pero hindi rin po namin alam kung nasaan ngayon ang anak nyo. Bakit hindi nyo tanungin ang mga barkada niya? Baka may alam sila. Sila-sila lang din naman ang madalas magkakasama." Matapang na sagot ng counselor. Napabuga ng hangin ang alkalde. "Anong kalokohan ito? Prioridad yung bantayan at turuan ng magandang asal ang mga estudyante. Pero ano itong ginawa nyo?
Pinalaki niyong barumbado ang anak ko. Nasasayang lang pala kung ganon ang pondo namin sa inyo. Saad ni Mayor Cervantes. Excuse me po sir, hindi po namin priority ang pagtuturo ng magandang asal dito dahil hindi naman po ito religious school. Kaunting pagdidisiplina lang ang kaya naming ibigay pero hindi namin kontrol ang pag-iisip ng mga estudyante. Saka po, pera din naman namin yun. Pera po ng taong bayan ang ginagamit yung pondo sa school. Nakikinabang din po kayo, hindi lang kami. Makahulugang sabi ng kaunsilor. Aba, at anong gusto mong palabasin? Na winawaldas ko ang kaba ng bayan? Ha? Galit na tanong ni Mayor Cervantes. Wala po ako sinasabing ganun, sir. Masyado lang po sigurong malikot ang inyong pag-iisip. Ipagpaumanhin niyo sana. Pero marami pa akong kailangan tapusin. Magandang araw po sa inyo. Sambit ng kaunsilor. Hindi tuloy nakaibig ang alkalde. Sa itsura nito ay para itong sinampal lang kaliwat kanan. Walang masabi na kahit ano. Excuse me sir, pero kailangan na po natin umalis. May meeting pa kayo sa deputy. Naghihintay na sila sa munisipyo ngayon. Bulong na isang bodyguard ni Mayor Cervantes. Napakagandang araw, di ba? Pero naubos lang ang oras ko sa pakikipag-usap sa inyo. Ito ang tatandaan mo, Counselor. Pag hindi mo inaksyonan ito, kakalas ako bilang stockholder ng paaralan. Maliwanag ba ang sinabi ko? Hindi sumagot ang Counselor, ngunit alam ng alkalde kung ano ang sagot nito. Inayos ni Mayor Cervantes ang kurbata at ngumiti kay Miss Barreto bago lumabas ng opisina kasunod ang mga tauhan nito. Naiwan naman sina Miss Barreto sa loob na bahagyang nag-aalala sa sitwasyon. Wala silang ideya kung nasaan si Benjo at kung ano ang nangyari dito. Hindi nila matanong ang mga barkada nito dahil hindi na rin sila pumapasok simula nang mag-walk out ang mga ito sa classroom. Ang tanging paraan na lang na naiisip nila ay makipag-ugnayan sa mga pulis. Kailangan nilang i-report ang nangyari bago pa sila makasuhan ng pagsasawalang bahala sa krimen. Sinabihan ng kaunsilor si Miss Barreto na tulungan siyang harapin ang mga pulis sa isasagawang pag-iimbestiga sa university. May alam ka bang makakatulong sa atin? Nakausap mo na ba lahat ng estudyante mo? Talaga bang wala silang alam tungkol kay Benjo? Tanong ng kaunsilor. Wala po ma'am eh. Halos lahat pare-pareho lang ang sinasabi. Hindi nila malapitan si Benjo dahil takot sila sa grupo nito. Pero may isa pong estudyante ako nakilala. Siya ang pinagbibintangan ngayon sa pagkawala ni Benjo. Wika ni Miss Barreto. Natigilan ang kaunsilor. Talaga? Sino siya? Seryosong tanong ng guro. Si Edward Guerrero po. Tugon naman ni Miss Barreto. Diyos ko! Yung batang binigyan ko ng disciplinary action kamakailan. Paano naman kaya niya magagawa ang bagay na iyon? Gulat ang matandang kaunsilor. Mali po kayo ng iniisip, ma'am. Mabuting bata po si Edward. Base po sa pagmamasid ko sa kanya, ay wala siyang ginigipit na estudyante. Masipag po siya mag-aral at talagang nakafocus sa klase. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit siya ang pinagbibintangan. Marahil ay may hindi tama sa nangyayari. Ani Miss Barreto. Paano mo naman nasabi yan? Tanong ng kaunsilor. Kutob ko lang po yun, ma'am. Sagot naman ng guro. Bueno, dalhin mo na lang ang estudyanteng iyon dito para malaman natin ang totoong nangyari. Maotoridad na utos ng kaunsilor. Masusunod po, ma'am. Saad ni Miss Barreto. Sige, bumalik ka na sa klase mo. Baka hinihintay ka na rin ng mga estudyante roon. Ipapatawag na lang kita mamaya dito sa office ko. Sambit ng kaunsilor. Nagbaw si Miss Barreto at lumabas na ng opisina. Naiwang mag-isa ang kaunsilor na nabuhayan ng loob matapos marinig ang tungkol kay Edward. Sa wakas ay mabibigyan na ng linaw ang kaso ni Benjo Cervantes kapag nakausap nila si Eduardo Guerrero.
Ang suspect na itinuturo ni Raymond na siyang pumatay kay Benjo Cervantes. Samantala, namataan ni Ana si Edward na mag-isa at tahimik na naglalakad sa pasilyo. Natutuwa siyang makita ang lalaki at dali-dali niya itong inakbayan sa kinutusan. Nagulat naman ang binata. "Ang bihira ka! Akala ko naman kung sino na." Saad ni Edward. "Haha, iniisip mo ba na baka ako si Benjo?" Tawa ng tawa si Ana sa ginawang kalokohan, pero seryoso ang mukha ni Edward. Naaalala pa rin ito ang mga nangyari sa kanila kagabi. "Ang tahimik mo ulit Aminin mo, nagpunta kayo doon sa albularyo no? Iniwan niyo ako." Maktul ni Ana. Nataranta naman si Edward dahil kabilin-bilinan ng inspektor na huwag sasabihin kay Ana ang paggayak nila kay Apong Lizardo, pati na ang malagim na kaganapan noong nakaraang gabi. Iniiwasan ni Inspektor Sarmiento na magtatanong ang anak tungkol sa aswang dahil kilala niya itong makulit. "Hindi may pinuntahan lang kami ng tatay mo. Yun lang yun." Pagsisinungaling ni Edward, ngunit iba ang kutob ni Ana. Siguradong may tinatago na naman sila sa kanya. Isang bagay na ayaw nilang malaman. "Sus, ako pa ang uutuin mo. Ramdam na ramdam kung may itinatago kayo. Ano ba kasi yun? Ba't hindi nyo masabi sa akin? Mukha ba akong tsismosa?" Naiinis na wika ng dalaga. "Hindi naman sa ganun. Siya nga pala, anong balita sa quiz mo? Naipasa mo ba?" Pag-iiba sa usapan ni Edward, napahalukip-kip lang ng mga braso niya ang dalaga. "Seryoso ako, Ana. Wala lang yun. Hindi naman siguro maglilihim ang tatay mo, di ba? Malamang may sinabi nga din yun sa'yo. Tama ba?" Nakangiting sabi ni Edward. Wala siyang sinabi sa akin. Umuwi siyang nahihilo at nanghihina. Para siyang nakipag-away kung kanino eh. Tinanong ko siya, pero ang sabi lang, may na-enkwentro raw silang karnaper. Hindi ako sigurado sa mga palusot niyang iyon. Kaya masama ngayon ang loob ko. Feeling ko may inililihim talaga kayo sa akin." Litaniya ni Ana. Napalunok naman ang laway si Edward sa bagsik ng pakiramdam ng dalaga. Wala talagang nakakalagpas ng mga alibay dito. Maging ang kanyang ama ay pinagsususpetsahan nito. "Baka busy lang talaga ang papa mo. Mabuti pa, pumasok na tayo. Baka naghihintay na sa atin si ma'am sa classroom. Pakopya na rin ako mula sa lesson nyo kahapon. Baka may na-miss ako eh." Wika ni Edward na nakangiti, pero pinandilatan lang siya ng mga mata ng dalaga at nauna nang naglakad papunta sa classroom. Napabuntong hininga na lamang si Edward at sinundan si Ana. Pagkapasok sa classroom ay nadatnan nilang nagtuturo na si Miss Barreto sa una nilang subject. Umupo ang dalawa sa kanilang upuan at nakinig ng mabuti sa dinidiskas ng guro. Pero habang nakafocus si Edward ay napapansin niyang panay ang sulyap sa kanya ni Miss Barreto. Hindi maintindihan ni Edward, pero parang may ipinababatid itong bagay sa kanya batay sa paraan ng pagtitig nito. Hinayaan lang ito ni Edward at itinuon ang sarili sa pisara. Samantala, nakarating na rin sa munisipyo si Mayor Cervantes kasama ang mga bodyguards nito. Pagdating pa lang nila sa entrance ay pinalibutan na sila ng mga media at pulis. Mabilis kasing nakarating sa mga ito ang aliwaswas na dinukot raw ng mga rebelde ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya naman, agad silang nagtungo sa munisipyo upang mangalap ng impormasyon at para malaman na rin kung totoo ba ang kumakalat na balita. Nalaman ito ng mga reporters nang magtungo sa himpilan ng pulisya ang isang lalaking nagpakilalang basurero. Sinabi nitong nakita niya raw ang isang binatilyo na isinama ng mga rebelde papaakyat ng bundok. Matapos itong matanggap ng mga pulis ay umalis na ang lalaki at hindi na ito nagpakita pa. Ngayon ay samot-saring malulutong na katanungan mula sa mga reporters ang lumilipad papunta sa alkalde
tungkol sa pagkakidnap ng anak nito. Pinalibutan nila ito at halos hindi na makahinga si Mayor Cervantes. Inutusan niya ang mga tauhan na paalisin ang media sa munisipyo, pero sadyang matigas ang mga ito at hindi nagpatinag sa pagtataboy ng mga bodyguards. Tumulong na rin ang mga otoridad sa pagpapalayas sa mga reporter. "Sir, isang tanong lang po. Totoo bang nakidnap ang anak nyo? Tumawag na ba sa inyo ang mga kidnappers? Magkano raw ang hinihingi nilang ransom?" Tanong ng isang babaeng reporter. Umakyat ang dugo sa ulo ng alkalde. "Hindi totoo ang kumakalat na balita. Nasa pamamahay ko pa rin ang anak ko at ligtas siya," sagot nito. "Kung ganun po, bakit hindi nyo iharap sa amin ang anak nyo para malaman namin na totoo talaga na hindi siya nawawala?" Saad naman ang lalaking reporter. Hindi natiis ni Mayor Cervantes ang galit at itinulak niya ang lalaking reporter na iyon. Subalit malubha ang umpukan ng mga tao at mismong ang alkalde pa ang naitulak papasok ng kanyang munisipyo. Nagkagipitan pa sa pinto. Halos mahubaran na ng damit ang alkalde sa siksikan ng mga media. Dahil sa pag-aagawan na makapanayam siya ng mga ito, hindi na sila napigilan ng mga bodyguards at nakapasok na rin sa loob ang mga reporters. Hinabol nila si Mayor Cervantes habang umaakyat ng hagdanan. Nanonood lamang ang mga staff mula sa staircase sa mga nangyayari. Sinalubong si Mayor Cervantes ng kanyang vice mayor. "Buwisit na mga reporter yan! Kailan ba nila ako titigilan? Kanino ba nag-leak ang impormasyon na yan?" Hinihingal na tanong ni Mayor Cervantes kay Vice Mayor. "Ayon sa narinig ko, isang lalaki daw ang nagpunta sa istasyon ng pulis at nireport ang nakita niya. Hindi ako sigurado kung totoo ba yun, pero may dapat ka munang malaman tungkol sa mga rebeldeng ito," wika ng Vice Mayor. Kinabahan naman ang alkalde sa narinig. "Ha? Anong ibig mo sabihin?" Seryosong tanong ng Mayor. "Tara sa loob, doon ko na sasabihin sa iyo ang lahat." Naunang pumasok ang Vice Mayor sa opisina ni Mayor Cervantes. Inayos ni Mayor Cervantes ang kurbata niya at tumingin sa mga reporter sa ibaba. Nagsisiksikan pa rin ang mga ito sa main lobby ng munisipyo na parang mga langgam. "Mga buwisit talaga!" Bulong pa ng alkalde sa sarili bago pumasok sa kanyang opisina. Ngunit kasunod nito ay dumating rin sa munisipyo si Colonel Espinas kasama ang mga tauhan niya. Nagtaka si Mayor Cervantes nang makitang pumasok ang opisyal ng kasundaluhan sa kanyang opisina. Napatingin kaagad ang mayor sa kanyang vice mayor. "Padrino, ano ba ibig sabihin nito ha?" Tanong niya rito. "Huwag kang mag-alala kumpadre, ipinatawag ko talaga sila dito. Siya nga pala si Colonel Espinas. Siya na ngayon ang hahawak ng kaso ng anak mo," paliwanag ni Vice Mayor. "So, totoo talagang nakidnap ang anak ko? Ganun ba?" Gulat ni Mayor Cervantes. Lumapit sa kanya ang Colonel. "Sir, hayaan niyo po ipaliwanag ko sa inyo ang lahat. Dito po tayo." Sabay inakay ni Colonel Espinas ang alkalde papunta sa may lamesa. Kasunod nito ay sinenyasan niya ang isang tauhan na ilapag ang mapa kasama ang mga larawan ng mga rebelding nakuha nila sa intel. Nilatag ng tenyente ang isang folder sa isang mesa sa gitna ng mga couch. Binuklat ito ni Colonel Espinas at nakita ni Mr. Cervantes ang mga personal profiles ng 3 lalaking nasa larawan. "Sino naman ang mga ito?" tanong ni Mayor Cervantes. "Itong nakikita nyo na semi-fatigue ay si Pepeng Tambak, isang ex-convict. Marami siyang kasong robbery, kidnapping at murder. Nakapatay siya ng 3 security guard noong pinasok niya ang isang jewelry shop. Sa tagal niya sa grupo, siya na ngayon ang kanang kamay ng commander." Tinuro ni Colonel Espinas kay Mayor Cervantes ang larawan ng maskuladong lalaki na nakasando at may bitbit na mahabang espada. "At sino naman ang mukhang adik na ito?" tanong uli ng alkalde.
Si Daga, matinik ang isang yan, Mayor. Siya ang madalas na bumababa ng bundok para mag-supply ng mga baril. Madulas ang isang yan kaya hindi namin mahuli-huli. Marami kasi siyang mga mata at tenga sa bayan. Dati siyang tulak sa palengke. Pero dahil humihina na ang bintahan, ay pinasok naman niya ang pagre-rebelde. Mas malaki daw ang kita sa pagbibenta ng mga baril. Laging nakakatunog sa mga hunting namin. Tugon ni Colonel Espinas. Sino naman ito? Dinampot ni Mayor Cervantes ang isang larawan sa gitna at tinignan ng mabuti. Bukod sa dalawang larawan ay ito lang ang malabo ang kuha. Siya si Commander Jaguar. Siya ang tumatayong pinuno ng kanilang samahan. Ilang taon na namin siya tinutugis pero sadyang mailap. Dati siyang Scout Ranger ng 11th Battalion. Siya ang namuno noon sa pagtugis kay Commander Bravo ng Lanao del Sur. Namatay ang pamilya niya sa isang car accident. At sinisisi ang mga opisyal dahil hindi umusad ang kaso. Malaking tao daw kasi ang nakasagasa sa kotseng minamaneho niya. Paliwanag ni Colonel Espinas. Akalain mo nga naman. Pero narinig ko na rin ang tungkol sa bagay na iyan. Kung ganon, siya pala ito. Hindi ko sukat akalain na isang magaling na Scout Ranger ay babagsak sa pagiging rebelde. Sayang ang batang ito. Mukhang matalino pa naman. Napahimas pa ng bigote niya si Mayor Cervantes habang tinitignan ang blurred na larawan ni Commander Jaguar. Huwag muna kayong pumuri, sir, dahil ang taong ito ang pinaghihinalaang dumukot sa anak nyo. Sa ngayon po, nagsasagawa kami ng double investigation. Pero bago yun, kailangan muna namin malaman kung tumawag na ba ang mga taong ito sa inyo. Tanong ni Colonel Espinas. Tumawag? Hindi ko nga alam na may dumukot na pala sa anak ko eh. Sa inyo ko nga lang nalaman. Sa inyo ba? Hindi sila tumawag? Saad ng alkalde. Bueno sir, kung sakaling tumawag sila sa inyo, sabihin nyo agad sa amin nang malocate namin ang area nila. Hindi madaling hanapin ang pinagkukutaan ng grupong ito. Masyadong mapanganib ang gubat para pasukin ng tropa. Maraming landmines ang nakatanim sa bawat paanan ng bundok. Delikado kung gagawa kami ng hakbang nang hindi sumasangguni sa inyo. Sir, kailangan nyo makipagtulungan sa amin para na rin sa kaligtasan ng anak nyo. Hanggang dito lang muna ang maibibigay naming impormasyon. Kakausapin na lang namin kayo kapag may progress na ang investigasyon. Mahabang wika ni Colonel Espinas. So, that's it? Yan lang ba ang masasabi mo sa akin, Colonel? Inaasahan ko pa naman na makakapag-suggest ka ng mga bagay na magpapaluwag sa dibdib ko. Hindi niyo ba aaksyonan ito kaagad? Paano ang anak ko sa bundok? Anong kakainin niya roon? Kamote? Saging? My God, Colonel! Gawin niyo ang lahat para mabawi ang anak ko sa lalong madaling panahon. Kung kinakailangan, hakutin lahat ng mga sundalo dito. Gawin mo! Singhal ni Mayor Cervantes kay Colonel Espinas. Yes, sir. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para sa kasong ito. Tinitiyak ko pong makakauwi ng ligtas ang anak nyo. Huwag po kayong mag-alala dito, sir. Pangako ni Colonel Espinas. Habang abala sa pag-uusap, ay nagpunta sa sulok ang tenyente upang sagutin ang tawag na nag-pop up sa communication device nila. Pero nagulat ito nang may nakarating na bagong intel. Good! Sapat na ang narinig ko. Tipunin mo na ang mga kalat nyo dito at na makaalis na kayo. Pagtataboy ni Mayor Cervantes kay Colonel Espinas. Yes sir, pasensya na po. Inutusan ni Colonel Espinas ang mga tauhan na kunin na ang folder sa lamesa. Lumapit ang tenyente at may ibinulong ito kay Colonel Espinas. Nagulat ang opisyal sa kanyang narinig. Habang sila Mayor Cervantes naman ay medyo nagtataka lang. Nilapag uli ni Colonel Espinas ang mga mapa sa lamesa. Tinignan naman ito ni Mayor Cervantes. May problema ba tayo, Colonel? Tanong ng alkalde. May nakarating sa amin na bagong info, Mayor. Ayon sa report, nasa bayan ng San Antonio ang mga rebelde.
Magpapadala ako ng mga tao doon ngayon, ani Colonel Espinas. Good! Hindi ko inaasahang mabilis palang makaamoy ang mga aso mo. Magandang balita yan, Colonel. Ngayon, simulan nyo na rin tumahol at dalhin sa akin ang anak ko ng buhay. Nagkakaintindihan ba tayo? Saad ni Mayor Cervantes. Excuse me po sir, mawalang galang na. May mga tao akong namatay sa checkpoint na iyon. Tapos iinsultuhin mo lang sila at tatawaging aso? Napakamao ang Colonel sa magaspang na pag-uugali ng alkalde. Tumaas naman ang mga kilay ni Mayor Cervantes. Halatang wala itong pakialam sa nangyari sa mga sundalo. Napabuntong hininga ang opisyal na sundalo. Are we clear here? Saad lang nito kay Colonel Espinas. Tutuloy na kami, Mayor. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Paalam ni Colonel Espinas. Tumango lang si Mayor Cervantes at hinatid pa sila sa labas ng silid. Subalit hindi na ito nagtuloy sa hagdan nang mapansin niyang nakaabang pa rin ang media sa main lobby ng City Hall. Yabang talaga ng punggok na yun, sir. Bulong ni Teniente Perez kay Colonel Espinas habang bumababa sila ng hagdan. Huwag kang maingay dyan, Teniente. Baka marinig ka ng panot na yun. Saway naman ang opisyal sa tauhan niya. Sorry po, sir. Napakamot na lang ng ulo ang Teniente. May sinasabi ba kayo riyan, Colonel? Habol pa ng alkalde. Napalingon ang dalawang sundalo. Wala po, Mayor. Sabay ngiti ng opisyal. Tumango lang si Mayor Cervantes at pumasok na uli sa kanyang opisina. Sabi ko bugok ka. Mahinang sabit ni Colonel. Natawa naman ang Teniente sa tinura ng kanyang opisyal. Pagkalabas ng City Hall, inutusan ni Colonel Espinas ang Teniente na mag-ipon kaagad ng mga tauhan. Pupuntahan nila ang lokasyon ng mga rebelde upang maimbestigahan ang malalim na insidente nangyari sa checkpoint ng San Antonio. Sa misyong ito, hindi maipapangako ng opisyal na hindi magiging madugo ang kumprontasyon nila sa mga rebelde. Ngunit gagawin pa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya para lamang mahuli ng buhay ang pinuno ng samahang iyon. Simula pa man ay sakit na talaga ito sa ulo. Kaya naman sa araw na ito ay tatapusin na niya ang paghahasik ng lagim ng grupo ni Commander Jaguar. Samantala, palabas pa lang ng classroom sina Edward at Ana nang lapitan sila bigla ni Miss Barreto. Napahinto sa tapat ng pinto ang dalawang estudyante na nagtataka. Guerrero, pwede ka bang makausap? Ani Miss Barreto. Para saan po, ma'am? Taka naman ng binata. Sa office ko na sasabihin. Halika, sumunod ka. Saad ni Miss Barreto. Sumunod si Ana, subalit pinahinto ito ng guro. Si Edward lang ang kakausapin ko. Wika ni Miss Barreto. Nalungkot naman ang dalaga, pero ngumiti si Edward at nag-thumbs up kay Ana para mapanatag ang loob nito. Halika na, Guerrero. Kailangan ka namin makausap. Tara na. Sambit ni Miss Barreto at nauna nang naglakad papunta sa opisina ng counselor. Tinignan ni Edward si Ana at sinabihan itong hintayin na lang siya sa labas. Sige Ed, balitaan mo na lang ako. Sang-ayon ng dalaga. Tumango si Edward at naglakad na papunta sa office. Pinaupo kagad ni Miss Barreto si Edward sa sofa habang hinihintay ang pagdating ng counselor na kumuha lang ng pagkain sa cafeteria. Ganun pa man, nagtataka pa rin si Edward kung bakit siya pinapunta ng office. Inisip niya kung may kasalanan ba siyang nagawa o may nasabi ba siyang mali kay Miss Barreto. Habang paikot-ikot na naglalakad si Miss Barreto, ay naalala bigla ni Edward ang sinabi ni Raymond noong isang araw. Dahil dito, kinabahan siya. Naisip niyang baka ito ang dahilan kung bakit siya ipinatawag ng guidance. Habang tinitignan ni Miss Barreto, ay hindi maiwasang manginig ng mga kamay ni Edward
Wala siyang ideya kung ano ang isasagot niya kapag nagsimula na silang magtanong. Sigurado siyang iisa lang ang magiging takbo ng usapan, ang pagkawala ni Benjo Cervantes. Isang tikhim ng matandang babae ang narinig ni Edward at Miss Barreto mula sa likuran. Napatayo agad si Edward at sinalubong ng baw ang matandang kaunselor. Bit-bit nito ang isang plastik ng pagkain at nagpunta sa sariling desk. Sumenyas ito kay Miss Barreto. "Edward, halika, maupo ka rito." Utos ng babaeng guro. Kahit kinakabahan ay lumapit si Edward sa desk. Naupo sila ni Miss Barreto sa mga upuang magkaharap. "Ano pong kailangan niyo sa akin, Madam Counselor?" Direktang tanong ni Edward. Nilapag ng counselor ang plastik sa mesa at marahang tumingin kay Miss Barreto. Edward, ano kasi? May ilang katanungan lang kami sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ito kagaya ng mga katanungan ng mga pulis." Saad ng babaeng guro. "Pulis? Bakit po? May nagawa po ba ako masama, ma'am?" Mas lalong kinabahan si Edward. Pakiramdam niya ay tila nadidiin siya sa isang krimen na hindi niya naman ginawa. Tumingin saglit si Miss Barreto sa counselor bago bumaling ito kay Edward at alanganin ng umiti. Ganito kasi yan, Edward. Tungkol ito sa kaso ni..." Napahinto sa pagsasalita si Miss Barreto nang hubarin ng matandang counselor ang salamin nito. Hiningahan niya ito at pinunasan, pagkatapos ay muling isinuot. Medyo seryoso din ang aura ng counselor na tumingin kay Edward. "Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, Mr. Guerrero. Anong kinalaman mo sa pagkawala ni Mr. Cervantes?" Diretsong tanong ng matandang counselor. Hindi agad nakareact si Edward sa narinig, na para bang lumaki ang ulo niya at hindi makapagsalita. Tumingin ito saglit kay Miss Barreto, ngunit umiwas lang ng tingin ang guro. Napabuntong hininga si Edward at huminga ng malalim. Sa nakikita niyang sitwasyon ay mas lalo na siyang maiipit kung hindi niya aaminin ang totoong nangyari sa pagitan nila ni Benjo. Kung magsisinungaling siya ay malalaman din ito ng mga guro. Kaya nagdesisyon siyang sabihin na lang ang totoo. "Kung sasabihin ko po ba ang totoo, maniniwala kayo?" Tanong ni Edward sa dalawang guro. "Abay oo naman, nasa panig mo kami." Ani Miss Barreto. "Depende kung makatotohanan ba ang iyong isasalaysay, Mr. Guerrero. Pero ganun pa man, handa kami makinig sa sasabihin mo." Uwi ka naman ang matandang counselor. Napangiti si Miss Barreto at tumingin kay Edward. "Ganito po kasi yan, ma'am. Nung araw po na nagkita kami ni Benjo Cervantes, ay hindi po naging maganda ang pagkikita namin. Noong araw po na iyon ay umarkila siya ng mga kalalakihan para ipagulpi ako. Kasama ko noon si Ana, ang kaklase ko po. Pero nung sandaling iyon ay pinauwi ko na rin siya. Naiwan po ako naglalakad na mag-isa. Pagkatapos po ay bigla ko nakita ni Benjo. Kasama po niya ang dalawa niyang barkada na sina Raymond at Francis. Pati po yung isang buong gang na binayaran niya." Panimula ni Edward at nabubuga ito ng hangin. "Diyos ko! Totoo ba yan, Edward?" Gulat ni Miss Barreto. "Opo, totoo po yun, ma'am." Sagot naman ni Edward. "Tapos, anong nangyari?" Tanong naman ng counselor. "Dahil po sa madami sila at mag-isa lang ako, kaya tumakbo na lang ako para makaiwas sa gulo." "Tama yan, umiwas ka kung kinakailangan." Saad ni Miss Barreto na napathumbs up kay Edward. Tumikim ang counselor, kaya nahihiyang napatungo ng ulo ang babaeng guro. Tumingin ang counselor kay Edward. "Hinabol po nila ako hanggang sa makalabas ako sa isang iskinita na napasukan ko. Nagpatintero kami sa kalsada hanggang sa makalayo ako sa kanila. Pero habang papauwi na po ako, nakita ko ni Benjo kasama ang buong gang niya at hinabol na naman nila ako. Siyempre, tumakbo po ako ulit. Naghanap ako ng mapagtataguan.
Kaya naisip kong pumasok ulit sa isang eskinita. Doon po mas lalong naging malala ang sitwasyon dahil yung pinasok ko po ay tambayan din ng mga gang. Kaya napaaway sa mga kalalakihan ang mga kasama ni Benjo. Nagbasagan po sila ng mukha, subalit nagawang makatakas ni Benjo. 5 na lang po sila na humahabol doon sa akin, pero tumakbo pa rin ako kaysa sa lumaban. Nagawa ko naman silang takasan ulit, pero bigla pong umulan ng malakas, kaya sumilong muna ako sa isang tindahan. Kaya lang, hindi ko po sukat akalain na mali pala ang desisyong iyon. Nahanap nila ako at sinuntok ako ni Benjo ng makailang beses. At noong bumagsak na ako sa lupa, ay doon na nila ako pinagtulungang bugbugin. Bugbog sarado po talaga ako noon dahil kung saan-saan ako tinatamaan. Pero tiniis ko lang ang mga suntok at sipa nila. Ang inisip ko na lang ay makatakas. Pero hindi na kinaya ng katawan ko ang gulpi. Kaya nawalan ako ng malay. Mahabang kwento ni Edward na halos magpaiyak sa 2 guro sa salaysay niya na makabagbag damdamin. Nalungkot sila sa sinapit niyang karahasan kay Benjo, pero nais pa rin nilang malaman kung ano ang nangyari kay Benjo at paano ito nawala pagkatapos ng marahas na insidente. Mabuti na lang ho noong mga oras na iyon ay may isang pulis na napadaan sa lugar. Tinulungan niya ako at dinala sa ospital. Pwede niyo pong tanungin ang pulis na tumulong sa akin. Kukumpirmahin niya po yung ospital na pinagdalhan niya sa akin para makatiyak po kayo na hindi ako nagsisinungaling. Dagdag pa ni Edward. Sige, ipapa-verify ko yan mamaya kay Miss Barreto. Pero, hindi mo na ba uli nakita si Mr. Cervantes pagkatapos ng araw na iyon? Tanong ng matandang counselor. Hindi na po, ma'am, dahil alam ko naman po, hindi rin sila magpapakita sa akin pagkatapos ng ginawa nilang iyon. Hindi ko po akalain na mangyayari pala ang ganong bagay kay Benjo. Sa totoo lang po, nalulungkot din ako para sa kanya. Pero wala pa akong kinalaman kung nawala man siya. Seryosong pag-amin ni Edward. Sige. Pag-iisipan namin yan, iho. Sa ngayon, ang mahalaga ay naaliwanagan na kami. Magkakaroon na rin ng closure ang kaso ni Mr. Cervantes. Siguro, babalitaan ka na lang namin kapag may progress na. Anang counselor. Maraming salamat po, Madam Counselor. Saan naman ni Edward? Hinawakan sa bigla sa kamay ni Miss Barreto. Tuwang-tuwa naman ito nang malaman ang totoo mula kay Edward. Naniniwala ako sa iyo, Edward. Isa kang mabuting bata. Kaya alam kong hindi mo magagawa ang bagay na iyon. Ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo at makakaasa kang nasa likod mo lang ako palagi. Sambit ng babaeng guro. Nako, maraming salamat po, ma'am. Ang bait niyo po sa akin. Sana nga po ay makapagtapos ako dito nang matupad ko ang mga pangarap ko. Saan naman ni Edward? Huwag kang mag-alala. Tinitiyak kung matutupad mo yan basta sipagan mo lang. Wika ni Miss Barreto. Napangiti si Edward sa tinura ng guro. Siya nga pala, Miss Barreto. Gusto kong ipatawag mo rin ang 2 kaibigan ni Mr. Cervantes para maimbestigahan rin natin ang partisipasyon nila. Sa palagay ko, sila talaga ang may nalalaman dito. Saka masyadong unfair naman kay Mr. Guerrero kung siya lang ang tatanungin. So, I want these 2 people in my office right now. Are we clear? Litaniya pa ng matandang counselor kay Miss Barreto. Ma'am, kahapon pa po sila hindi pumapasok. Hindi ko po sila nakita sa klase kahit ngayong araw na to. Alanganing sagot ni Miss Barreto. Ha? Anong sabi mo? Napahampas ng mesa ang counselor. Di bali po, ma'am. Sasabihin ko na lang sa inyo kapag nakita ko sila. Sabay kamot ng ulo ng babaeng guro. Napabuntong hininga ang counselor at napahawak sa sentido. Sa tinagal-tagal niya na guro ay ngayon lamang nangyari ito sa university. Kaya naman, hindi niya maiwasang ma-stress sa makukulit na mga estudyanteng iyon. Hindi niya malaman kung anong gagawin. Ayaw niya ring kumalat pa ang balitang ito dahil maaari itong makasira sa magandang imahe ng universidad. Kaya naman, nagdesisyon siyang ilihim muna ito sa mga nakakataas. Hanggat maaari
ay palihim nila itong iimbestigahan at pananagutin kung sino man ang may sala. Okay, sige. Pero dalhin mo sila kaagad dito kapag nakita mo. Maliwanag. Tumango lang si Miss Barreto. Bueno, Mr. Guerrero, maaari ka na lumabas. Sapat na ang mga nasabi mo sa amin. Salamat sa kooperasyon mo. At sa susunod, mag-iingat ka na. Wika ng kaunsilor. Maraming salamat din po, madam. Tutuloy na po ako. Magalang na nagbaw si Edward at nagtungo sa pinto. Pagkapihit niya ng pintuan, ay agad namang bumagsak papasok ng office ang dalagang si Ana. Napatayo sa gulat si Miss Barreto. Ana, ano ginagawa mo rito? Takang tanong ni Edward. Pasensya na. Nahihiyang sabi ng dalaga. Pasensya na din po sa inyo, ma'am. Dagdag pa ni Ana. Napailing na lamang ang dalawang guro at biglang sumakit ang ulo. Hinila ito ni Edward papalabas ng silid. Ibig sabihin narinig mo lahat na pinag-usapan namin, no? Nakataas ang kilay ni Edward habang nakatitig sa dalaga. Ha? Ano? Hindi kaya. Kakarating ko lang doon. Napasanda lang ako kaya ako natumba. Malay ko ba napapalabas ka na? Palusot naman ang dalaga. Sus, ayaw pang aminin eh. Alam ko naman na narinig mo lahat ng mga iyon. Pangungulit pa ni Edward. Hay, ang kulit mo. Wala nga akong narinig. Bakit naman ako makikinig? Hindi naman ako interesado dyan. Pataray na wika ng dalaga. Napangiti si Edward. Tumatanggi pa. Sige na nga, basta huwag ka magtatanong ha. Nauna nang naglakad si Edward. Hoy, Edward, hintayin mo ako. Habol naman ni Ana. Pansamantala po muna natin puputulin rito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 10. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.